Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 301. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Ken bago nag-usisa pa. Napasimangot si Flynn. Tumawa bago nagpatuloy, "So, I told my bodyguards to capture the lady so maaaring halikan siya bilang isang paraan ng pagbabayad. Pakiramdam ko ay hindi ito malaking bagay. Gayunpaman, hindi ko inasahan na magiging ganoon kalakas ang kanyang bodyguard, at tumagal ito. Wala siyang effort na alagaan ako. Sino naman ang babaeng iyon? Alam mo ba? Pangalan niya." After some thought, nagtanong si Ken. Dahil ang kanyang pinsan ay nagkakaroon ng bakasyon at may nangyari sa kanya sa lungsod na ito, natakot siya na sa kanya. Magagalit ang mga magulang ng pinsan kung wala siyang gagawin para sa kanya. Well, ayoko. Alam, hindi ako nagtanong. Isang mapait na tawa ang binitawan niyang Master Flynn. Kung ganoon paano? Pwede ba akong tumayo para sayo? Sinaman siya ng tingin ni Ken. Wala akong ideya kung sino ang taong iyon. At kahit nadalhin ko ang aking mga tauhan ngayon, sigurado akong wala na sila. Gawin. Sa tingin mo hihintayin ka pa rin nila doon. Isipin mo na lang na may masama. Swerte. Mas mainam na isipin kung paano haharapin ang mga ito kung magkikita kayo. Ulit sa susunod. Sige, I'll save it for the next time we meet, since ang mukha ng bodyguard at ng ginang ay sumisingaw sa aking alaala. Sa bagay, pinakamabuting umaasa silang hindi na sila makakasama sa susunod, o kukunin ko sila. Alam kong ako, Flynn Bane, ay hindi basta-basta magugulo. Bata pa. Naikuyom ni Master Flynn ang kanyang kamao at galit na sumumpa. Pagkatapos samahan, mista niya para mamili ng 3 hanggang 4 na oras, napansin ni Faye na maaga pa. Kaya handa na siyang magpahinga ng maayos sa kwartong inayos ng pamilya Drake. Para sa kanya, ang silid na inayos ni Miss Tanya para sa kanya ay isang silid sa pangalawa. Sahig sa isang mansyon. Ang pinsan ni Miss Tanya, si Yvonne, ay dating nakatira dito. Mansyon. Nawala ng mga magulang si Yvonne sa murang edad, kaya pinalaki siya ni Old Master Drake. Ang babaeng ito ay nasiyahan sa pagbabakasayon at nagustuhan maglakbay sa lahat ng uri ng mga lugar at magsugal, kaya bihira siyang bumalik upang manirahan dito. Ang kwartong inayos sa kanya ni Miss Tanya ay nasa tabi niya. Bagamat may inayos na tirahan ng pamilya Drake para kay Fane, hindi dito nakatira si Fane. Nitong mga nakaraang araw, uuwi siya araw-araw para alagaan ang kanyang asawa at anak na babae kumpanya. Ito ang pinakamapagpalang bagay na magagawa niya sa kabuuan mundo. Pagkatapos ng tanghalian, aakyat siya para umidlip tuwing si Fane. Walang magawa. Nang papasok na si Fane sa kanyang silid, narinig niya ang mga umaagos na tubig mula sa banyo sa dulo ng silid. Pasilyo. Kumunat ang noo niya. Iyan ay kakaiba. Pinatay ko ang gripo ng hugasan ko. Mga kamay kanina. Baka nakalimutan kong eye off ito. Baka may sira na gripo. Habang nag-iisip si Fane, pumunta siya sa washroom sa dulo ng hallway. Para mag-imbestiga, napansin niyang hindi nakasara ng maayos ang pinto at meron isang malaking pagbubukas. Sigurado si Fane na walang nakatira dito, kaya dapat alinman ay isang faulty tap o nakalimutan niyang eye off ito. Gayunpaman, bilang siya ay bubuksan na sana ang pinto, tumigil ang tunog ng umaagos na tubig at bumukas ang pinto ng banyo habang lumabas ang isang babae. Natigilan si Fane sa nakita niyang katatapos lang mag-shower ng babaeng ito at sa totoo lang, Kabanata 302. Ang huling inaasahan ni Fane ay isang babaeng nakahubad na walang balot na tuwalya. Sa paligid niya, pinatuyo lang niya ng tuwalya ang basang buhok bago naglakad palabas. Sandali siyang natigilan nang una niya itong makita. Gumapang. She yelled from the top of her lungs. Nakita niyang nakatalikod si Fane sa kanya, at sinamantala niya ang pagkakataong pumasok sa kanyang silid at isara ito. Parang pinsan ni Miss Tanya, bumalik na si Yvonne. Walang magawa si Fane, siya. Hindi ko inaasahan na makikita siyang nakahubad ng ganyan. Kailangan niyang aminin na si Yvonne ay may nakamamanghang figure. Tila mas matanda siya ng 2 hanggang 3 taon kay Tanya. Mas mature unlike sa mala prinsesa na si Tanya. Nagpa siya si Fane na bumalik sa kwarto niya, nakangiwi dahil sa sobrang kahihiyan. Hindi sigurado kung iyon may isip ng babae o hindi. Hindi ito nangyari noon kay Fane. Walang takot. Ay siya noong matapang sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga kaaway sa larangan ng digmaan, ngunit wala siyang ideya kung paano sisimulan ang damage control.
Pagkaraan ng ilang sandali, galit na lumabas si Yvonne. Nagpalit siya ng mahabang puting damit at umalis. Dumiretso sa kwarto ni Fane habang galit na nakatitig kay Fane. Kung kaya ng isang tingin. Pagpatay, tila si Fane ay namatay ng higit sa 1,000 beses. Hinawakan niya ang isang gunting bago itinutok kay Fane at tumahol, "Huda. Hell, ikaw ba, creep? Paano ka lumitaw sa sambahayan ng pamilya Drake? Kung hindi ka maglinis, papatayin kita. Bodyguard ako dito, at ito. Room ay inayos para sa akin ni Miss Tanya. Sinabi niya na maaari akong magpahinga sa silid na ito. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagod at maaari din akong manirahan dito." Paliwanag ni Fane pagkatapos. Pagpapakawala ng walang magawang tawa. Bodyguard. Tumingin siya kay Fane. Naghihinala bago tumingin sa kanyang kama. Hindi nagtagal ay napagtanto niya ang mga takip. Ang kama ni Fane ay nakasalansan ng maayos, bawat sulok ay ganap na nakahanay. Ito ay mas mahusay na nakahanay kaysa sa mga salansan ng pinatuyong tofu. Ito ay hindi isang bagay na normal. Kayang gawin ng tao. Pagkatapos ng ilang sandali ng sadyang pag-iisip, nagtanong si Yvonne. "Ikaw ay isang sundalo. Pagkatapos ng lahat, ang mga bumabalik na veterano lamang ang maaaring magpanatili ng ganoong ugali." "Oo." Tumango si Fane. Ang pagiging bodyguard pagkatapos ma-discharge ay normal. "Mukhang hindi ka nagsisinungaling sa akin." Tinitigan ni Yvonne ang lalaki. Siya sa una ay galit na galit sa kanya, ngunit habang iniisip niya ang lalaking ito na ipagsapalaran siya. Buhay sa larangan ng digmaan at pagtatuboy sa kaaway, siya ay huminahon. Isang tao. Tulad nito ay maaaring hindi isang kilabot. Gayunpaman, kapag naisip niya kung paano siya, ay hindi kailanman nakita ng sinumang lalaki sa paraang ginawa niya, nakaramdam siya ng dismaya at pinahiya sa pinakamaraming lawak. "Oo, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Hindi ako mahilig magsinungaling." Sa mga tao, isang awkward na tawa ang pinakawalan ni Fane. Ang pangyayaring naganap lamang kanina pa siya nahiya. "Then tell me honestly, nakita mo na ba?" "Lahat kanina?" tanong ni Yvonne habang nagngangalit ang mga ngipin. "Oo, lahat." Nakaramdam ng awkward si Fane. "Ikaw, B***starred ka. Dapat ay sinasabi mong hindi na. Wala kang nakita sa sandaling ito." Galit na inihakbang ni Yvonne ang kanyang mga paa. Nagalit sa sobrang prangka niyang pag-amin. "Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako mahilig magsinungaling. Mga tao. At saka, sinabi mo sa akin na maging tapat ka." Kabanata 303. Natawa ng awkward si Fane bago idagdag, "Gayunpaman, may na-realize akong problema. Nung nakita kita kanina." "Anong problema ang nakita mo, creep?" naramdaman ni Yvonne. Para siyang mahihimatay sa sobrang galit. Magpapaturo ba itong brat na ito? May flaws ba sa katawan niya? Hindi siya ganoon kakulay, hindi masyadong mataba at hindi rin masyadong payat. "Oo, may problema." Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumango si Fane. Gagawin ko. Patayin kita." Hindi na napigilan ni Yvonne ang sarili. Kung sinabi ng brat na ito na wala siyang nakita, magpapanggap siyang walang nangyari simula noon. Ipinapalagay niya na alam niyang magpanggap at magpatuloy. Hindi niya inaasahan ang batang ito. Para maging masyadong honest, siya ay blunter kaysa sa isang bakal na pamalo. Bigla na lang siya lunged sa kanya na may gunting sa kamay. Sa isip niya, ang pagpatay sa kanya ay parang inalis ang isang walang pangalan na bodyguard, at ang kanyang pamilya, kahit ang kanyang pinsan. Walang sasabihin tungkol dito. Naku, paano na lang ang mahina at mahinang babae? Maging kapareha ni Fane. Para sa kanyang kapakanan, agad na tumayo si Fane. Hinawakan niya ang magkabilang braso niya. Sa isang bahagyang pagpisil, ang gunting sa kay Yvonne. Nahulog ang kamay sa lupa. Napaungol si Yvonne sa sakit. Sa sakit niya, nawalan siya ng balanse habang nakatsinelas, at nahulog siya kay Fane. Ang lakas ginawa. Sabay silang nadadapa at napahiga sa kama. "Ikaw, gumagapang ka, Yvonne." Hindi makapaniwalang nasa higaan siya ng estranghero kasama ang kilabot na ito. Yung chicks niya ay lubusang nataranta, at pakiramdam niya ay hindi siya makapagsalita. "Lady, ikaw. Kailangan mong maunawaan na ikaw ang naniningil sa akin. Ako ay lamang pagtatanggol sa sarili ko, okay? Hindi ko inaasahan na madulas ka." Ito ay hindi makatwiran. Pinapahirapan siya ng dalaga. Ang kanyang asawa ay higit na mabuti at hindi kailanman magiging katulad ng babaeng ito na baluktot ng katotohanan. At saka, sino ay hindi magdadala ng pampalit na damit at bumalik sa kanilang mga silid pagkatapos kanilang paliguan. Isa pa, hindi ako ang unang nagbukas ng pinto. Nag-walkout ka mag-isa. Hindi mo ako masisisi para dito, tama ba?
Itinulak si Yvonne sa kanyang limitasyon. Ang brat na ito ay naglakas loob na ilabas iyon. Paano? Dapat ko bang malaman na may pupunta rito? Nakipagtalo siya. Nabubuhay akong mag-isa. Dito kahit noon pa man, at kahit ang mga kasambahay ay hindi naaakyat sa itaas. Yvonne ay umakyat sa pader. Ngayon ay isang pinagsama-samang halaga ng 8 panghabang buhay. Malas. Agad siyang tumalikod at sumandal sa katawan ni Fane. Siya. Gustong sakalin hanggang mamatay ang brat na ito. Gayunpaman, ang 2 kamay niya ay nahuli ni Fane. Hindi siya makawala sa pagkakahawak nito. Pinsan. Medyo masyadong mabilis ang pag-usad mo, hindi ba? Ang huling bagay, Yvonne. Inaasahan ay ang kanyang pinsan sa pinto. Parehong natulala sina Fane at Yvonne. Sa sandaling iyon, napatingin si Fane kay Yvonne sa ibabaw niya habang nakatitig si Yvonne kay Fane sa ilalim niya. Namula agad ang mga mukha nila. Bilasan mo at bitawan mo ako. Umungol siya bago bumaba mula sa katawan ni Fane, ang kanyang mukha. Mapula-pula. Ang gusto lang niyang gawin kanina ay sakalin si Fane hanggang mamatay, wala. Iba pa, gayunpaman, ang posisyong iyon na kinalalagyan niya ay magpapaubo ng dugo sa sinuman. You've misunderstood, Miss Tanya, nothing was going between us. Kami ay basta, wrestling. Bumangon si Fane at inayos ang kanyang damit. Huwag. Hindi kita maintindihan, pinsan. Hindi ito ang iniisip mo. Naramdaman ni Yvonne. Nahihiya. Hehe. Alam ko, na love at first sight kayo, di ba? Mapaglarong tumawa si Tanya at idinagdag, hindi ko inaasahan na magiging dominant ka. Pinsan. Gayunpaman, pareho kayong pabaya habang gumagawa ng mga bagay na ganoon. Kayo po. Dapat isara ang pinto. Nakakahiya kung may nakakita sa inyo. Hindi nakaimik si Yvonne. She was doomed since alam ko kung ano ang ginawa mo. Nakasulat sa buong mukha ni Tanya. Ang paghusga sa kanyang hitsura, pagsusumamo at pagpapatunay. Hindi nauobra ang kanyang kainosentehan. Kabanata 304. I shot ang iyong sariling mapahamak na pintuan. Anong kalokohan ang iyong spouting tungkol sa, Tanya? Ako ba ang uri ng tao? Nababaliw na si Yvonne sa pagiging ganoon. Nagagalit. Hindi mahalaga kung gaano siya kagwapo, lumaban siya. Masidi, hindi lang ako makatulog sa kanya nang magkita lang kami. Hindi ako obsessive lover. Hindi ko ito bibilhin. Nagtitiwala ako sa nakikita ko, at nakita kong ikaw ay literal sa itaas niya. Hindi yun peking ngayon, di ba? Napangiwi si Tanya at dagdag pa, oh, pinsan, dapat kang sumpa tungkol sa kung paano ako pumasok sa tulad ng A. Maling sandali, at kung ako ay dumating lamang ng kaunti mamaya. Miss Tanya, ikaw. Hindi maintindihan tayo, talaga. Walang nangyari sa pagitan namin, at mayroon ka na. Alam na may asawa ako. Walang magawa na walang magawa. Naisip niya yon. Si Yvonne ay maaaring magkaroon ng isang breakdown sa pag-iisip kung hindi niya malutas ang hindi pagkakaunawaan. Oo. Paano ko siya magugustuhan? Hindi man ako. Alamin ang kanyang pangalan. Yvonne nagpakawala ng isang buntong hininga ng kaluwagan at tila maganda si Fane. Sapat na upang matulungan siyang ipaliwanag. Kailangan mo bang malaman ang taong iyon? Pangalan kapag mahal mo ang isang tao. Paano kung pipiliin mong iwaksi siya? Pinsan, hindi ko magawa ang ginawa mo kanina. Iyon ay masyadong matapang. Patuloy na panunukso siya ni Tanya habang nagkomento siya, kung napasok ako ng kaunti kaysa sa ito, hinuhulaan ko na baka mabuntis ka pa, hindi. Tanya Drake, ako. Kakalakit ka. Si Yvonne ay ganap na nag-fluster at lampas. Hindi nagsasalita. Sige, Yvonne. Sabihin mo sa akin noon, bakit ka naruroon? Posisyon kung hindi ka gumagawa ng mga sanggol sa kanya. Nagbiro si Tanya sa pagitan. Tawa. Sinusubukan ko lang siya. Kakalakit siya hanggang kamatayan. Yvonne. Agad na sumulyap kay Fane. Bakit? Kayo ay nakilala ko, at ginagamot mo siya ng ganito. Hindi ito dapat garantiya ng naturang tugon, di ba? Panipi. Si Tanya ay may nakakagulat na pagtingin sa kanyang mukha. Kita mo, ang kilabot na ito. Yvonne. Nais na ipaliwanag ang lahat ngunit natagpuan ang kanyang sarili na nakatali sa dila. Gusto ba niya? Upang sabihin kay Tanya tungkol sa kung paano nakita ng lalaking iyon ang lahat sa sandaling natapos niya. Show earring. Paano nakakahiya ito para sa kanya kung alam ni Tanya tungkol dito? Dahil kung ano talaga, mas nalito pa si Tanya nang si Yvonne huminto sa kanyang pangungusap, hindi sigurado kung ano ang eksaktong nangyari sa pagitan ng dalawang ito. Matapos ang ilang pag-iisip, ipinaliwanag ni Yvonne, wala. Ako.
Sinasabi lang, paano mabubuhay ang taong ito dito kapag nakatira din ako sa itaas? Sahig. Hindi siya mabubuhay dito. Paano kung ang taong ito ay naging isang kilabot, at ano? Dapat ko bang gawin kung hihiwalay siya sa aking silid sa kalagitnaan ng gabi? Isang pag-iisip. Pagkatapos ay nangyari sa kanya at hinaplos niya ang kanyang pinsan, Tanya, paano ka makakaya? Magtalaga ng isang bodyguard upang manirahan sa mansyon na ito. Hindi sa banggitin, isang silid sa tapat. Akin, champagne ito. Bumantong hininga si Tanya. Mahal na pinsan, ito ay inayos ng aking ama. Wala akong sinabi sa bagay na ito. Bukod, wala kang ideya kung gaano kalakas. Fane ay, ang pamumuhay sa tabi mo ay nagbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng seguridad, alam mo. Gayon din, lubos siyang may kakayahang labanan. Nasa labas ako ng pamimili ngayon at nabuli ng mga tao dahil dinala ko lang si Fane. Single-handedly siya. Inalagaan ng mga bodyguard ng lalaking iyon. Paliwanag ni Tanya. Okay, fine, siya. Makapangyarihan. Gayunpaman, siya ay isang tao at nakatira siya mismo sa aking silid. Ito ba, angkop, paano kung ang pagnanasa ay nagdadala sa kanya balang araw? Hindi ba ako magiging? Kabanata 305. Si Ivan ay hindi nabubuhay ng live dito mula nang kinamumuhian niyang makita ang taong iyon. Anong Fane? Susunod na nagsalita siya, huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa iyo. Bukod, ang aking asawa ay mukhang 10 beses na mas maganda kaysa sa iyo, kaya sa palagay mo. May susubukan ako. Gusto ko ba, isang veterano, gumawa ng isang bagay na masungit bilang pag-atake? Isang babae. Ikaw. Ang pahayag na iyon ay naiinis kay Ivan. Hindi lamang ito ang haltak. Nakita ang lahat, ngunit ipinahiwatig din niya na siya ay mukhang makinis at hindi tulad. Maganda tulad ng kanyang asawa. Sino ang hindi kukuha ng ilang higit pang pagtingin sa kanya tuwing nasa labas siya ng pamimili? Dapat niyang malaman iyon. Si Ivan ay labis. Tiwala sa kanyang sariling hitsura dahil ang mga mahahabang paa niya ay sa halip. Maganda. Siya ba ngayon? Medyo interesado akong malaman kung sino ang asawa mo. Kung may isang pagkakataon sa hinaharap, nais kong makita para sa aking sarili kung gaano siya kaganda. Tunay na maging 10 beses na mas maganda kaysa sa akin. Nagsalita si Ivan, ang kanyang mga braso. Tumawid sa dibdib niya. Ang brat na ito ay malinaw na ipinagmamalaki. Paano ang bodyguard ay magpakasal sa isang tao na mas maganda kaysa sa kanya? Si Fane chuckled sa kanya. Pahayag. Makikita natin kung may pagkakataon. Sinusuri ang oras, pagkatapos ay sinabi niya. Huli na ngayon, 5 p.m. Pupunta ako sa bahay ngayon. Ay. Orihinal na inilaan upang magpahinga sandali ngunit nagulat ito sa pamamagitan nito. Medyo ginang, kaya hindi ako nakarating. Matapos siyang mag-usap, tumungo siya sa labas ng pintuan at mabilis na bumaba. Befuddled, tumingin si Ivan sa kanyang relo sa kanyang pulso. Hindi ba 4:30 p.m.? Tinuro niya. Paano siya makakakuha ng trabaho tulad nito? Bukod dito, hindi ba niya ito hayaang alam ni Kapitan at tanungin kung sumasang-ayon siya dito o hindi? Paano ito isang bodyguard? Siya ay nabubuhay tulad ng isang batang master ngayon. Sumakit si Ivan. Sunugin mo siya. Ang bodyguard na tulad nito ay dapat na mapaputok. Tanya, kailangan mo siyang sunugin. Wala. Karamihan upang aliwin ang kanyang pinsan, si Tanya ay nagsalita ng may ngiti. Ivan, ang iyong buhok ay hindi pa natuyo. Katatapos mo lang maligo, di ba? Huwag magtrabaho. Pataas ang iyong pagtanggi na makilala siya ay hindi mangyayari dahil sa paglalakad niya. Habang naliligo ka, ngayon. Malaki ang namula ni Ivan. Naririnig ang pahayag na iyon. Imposible, tinanggihan niya ng labis. Tanya, huwag. Nag-spout ka ng walang kapareka na tulad nito, nakuha mo iyon. Magagalit ako kung patuloy kang gumawa. Walang basehan ng mga pahayag. Ano ang kinakabahan mo? Nagbibiro lang ako sayo. Gayon din, pinagkakatiwalaan ko na nalock mo ang pintuan habang naliligo ka. Siya. Hindi ka maaaring lumakad sa iyo, hindi. Tumawa si Tanya at idinagdag, hindi siya ordinaryong bodyguard, alam mo. Ang kanyang mga kasanayan sa labanan ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. At hindi man si Harvey ay isang tugma para sa kanya. Mas mahalaga, pinaghihinalaan namin iyon. Nagbabahagi siya ng isang napakalapit na bono sa Diyos ng Digmaan. Diyos ng Digmaan. Ivan. Nilabas ang instant na narinig niya ang kanyang pinsan na binanggit ang Diyos ng Digmaan. Pinag-uusapan mo ang Diyosa ng Digmaan, Lana. Siya sputtered. Oo, siya. Tumanggaw si Tanya habang nagsalita siya. Ngayon na ba?
Paano maibabahagi ng isang veterano ang anumang form ng relasyon sa Diyos ng digmaan? Bukod, kung iyon ang kaso, bakit? Magtatrabaho pa ba siya bilang isang bodyguard pa rin? Isang taong may mataas na katayuan. Hindi ba magiging isang bodyguard, di ba? Si Yvonne ay bahagyang nag-aalinlangan pa rin. Ang kilabot na pagkakaroon ng anumang anyo ng relasyon sa Diyos ng digmaan. Hayaan mo ako. Ipaliwanag, nagsimula si Tanya. Bumalik noon nang bumalik ang Diyos ng digmaan. Ang aking ama ay nagsagawa ng maraming pagsisikap upang malaman kung aling pribadong jet ang kanyang pipiliin. Ang kanyang hindi niya inaasahan na ibababa ni Fane ang jet sa Diyos ng digmaan. Pagkatapos ay nagpatuloy si Tanya, kaya, naisip namin na kahit na ang taong iyon. Hindi ba isang Diyos ng digmaan, kahit papaano ay nagbabahagi siya ng natatanging bono? Ang Diyos, sinabi ng aking ama na ang kasiya siya sa kanya ay magiging kapareho ng nakalulugod. Ang Diyos ng digmaan. Sa makatuwid, siya ay nagtatrabaho dito sa amin ay isang magandang bagay. Buwan ng sahod na 20 milyon ay medyo marami na ngayon, di ba? Yvonne pouted. Ang labi niya habang sinabi niya yon. Hindi ito marami. Sinabi pa ng aking ama na siya lamang. Nagtatrabaho dito dahil nasa mabuting kalagayan siya. Ang presyo na ito ay talagang lubos. Mababa. Nag-shock si Tanya at nag-beam, pinagkakatiwalaan ko rin ang paghatol ng aking ama. Sa labas ng asol, isang lingkod mula sa ibaba ang tumawag kay Tanya. Hindi maganda. Miss Tanya, malapit na ang isang away. Panipi. Kabanata 306. Isang away. Sa sandaling narinig nila iyon, pareho sina Tanya at Yvonne na nakatitig. Bawat isa bago sila sumugod sa ibaba. Sa sandaling lumabas lang sila. Ang pangunahing pasukan, maaari silang makakita ng isang muscular man na nakasisilaw sa Fane. Ito ang Head Commander, Kyle Jones. Ang taong ito ay nagagalak sa pakikipaglaban sa mga tao, at sa sandaling nalaman niya ang tungkol sa isang bahagyang mas malakas na tao na pumapasok sa Drake. Pamilya, gusto niyang mag-spar sa kanya. Kung hindi, palagi siyang bug sa kanya. Panipi. Naramdaman din ni Tanya ang lahat ng walang magawa nang mapansin niya ang head commander na si Kyle. Si Fane ay isang tao na isinasaalang-alang ng pamilyang Drake at ginagamot ang espesyal, ngunit sila ay hindi masyadong halata tungkol dito. Masasaktan ba si Kyle? Kung ginawa niya, mangyayari ito. Maging masama. Syempre, ang bagay tungkol sa nakalulugod na Fane ay dapat na panatilihing pribado sa lahat ng oras, kilala lamang sa mga miyembro ng pamilya. Sige, Kyle. Narinig ko yon. Ang brat ay nangyayari na talagang malakas. Maaari kang mabaliw sa kanya. Avance. Ang mga mata ay naiilawan habang ang kaguluhan ay sumasakop sa kanya. Sa isang sparring match sa pagitan ng dalawa. Mga makapangyarihang tao, isang gripo ang mag-signal sa pagtatapos ng tugma. Gayunpaman, doon ay isang kasabihan tungkol sa mga kamao na bulag at ang ilang mga tao ay masasaktan kung pareho. Sa kanila ay nakipaglaban. Ito ay natural na magpapasaya kay Yvonne na panoorin si Fane. Binubugbog. Ano sa mundo ang pinag-uusapan mo, pinsan? Tanya. Ginulong ang kanyang mga mata kay Yvonne. Lumingon kay Kyle, nagsalita siya, Kyle, mayroon na siya. Off na trabaho, kaya huwag maging sanhi ng anumang problema sa kanya. Hayaan mo na lang siyang bumaba sa trabaho. Siya na. Gayon din isang bodyguard sa pamilyang Drake, kaya hindi na kailangang mag-spar tulad mo. Mangyaring, Miss Tanya, kilala mo ako. Kailanman ako makakasalubong ng isang makapangyarihang tao. Nararamdaman ko ang pangangailangan na makipagkompetensya. Kung hindi, hindi ako makatulog. Narinig ko. Tinalo ng brat na ito si Harvey, kaya nais kong bigyan ito ng isang shot upang makita kung sino ang mas malakas. Sa pagitan namin, tulad ng tinitigan ni Kyle sa Fane, ang mga apoy ng labanan ay makikita na nasusunog. Maliwanag sa kanyang mga mata. Parang medyo nasasabik siya. Kaya, ikaw si Kyle. Nagkaroon si Fane. Isang mahinahon na pagtingin sa kanyang mukha habang nagpapatuloy siya, narinig ko ang tungkol sa iyo 2 araw na ang nakakaraan. At ikaw ay tunay na maniac. Makikipaglaban ka sa sino mang nakikita mo. Kung hulaan ko, ay tama, baka hindi ka tugma sa 3 pangunahing pamilya ni Drake. Mga tagapangalaga. Ang sandaling narinig iyon ni Kyle, ang mga sulok ng kanyang bibig. Twitched. Oo, hindi ako tugma para sa kanila, brat, inamin niya. Alam ko na sila. Napakahusay, ngunit hinamon ko sila dati at nawala ako ng kasiyahan. Panipi. Pagpos sandali, nagpatuloy si Kyle, gayunpaman, hindi kita hinamon. Gayunpaman, kaya nais kong makasama ito upang makita kung sino ang mas malakas. Ako.
Mayroon ng isang retiradong veterano, at hindi ko gusto ang pagpatay. Fane stretched at gesture sa kanya gamit ang kanyang daliri bago sabihin, gayunpaman, nasa aking paraan ako na umuwi. Sinasayang mo ang aking oras, at nakakainis ito sa akin. Bukod dito, kung hindi ko labanan ang isang taong katulad mo, kumapit ka sa akin tulad ng brown sugar. Sa makatuwid, maaari lamang akong sumang-ayon sa iyong hamon. Haha, sige, mula pa. Sumang-ayon ka, huwag isipin kung gagawin ko. Kyle kakled, na may isang stomp ng kanyang mga paa. Diretso siya ng diretso sa Fane. Inilibot niya ang kanyang kamao na laki ng sandbag at sisingilan. Diretso para kay Fane. Inilabas nito ang isang napakakakilakilabot na shockwave sa paligid niya. Kamao nakakatakot ang pag-atake. Nalaman niya ang tungkol kay Fane sa huling 2 araw. Ang brat na ito ay hindi na kailangang mag-orasan o lumabas mula sa trabaho at maaaring dumating. At pumunta mula sa mansyon ng pamilya ng Drake tuwing nalulugod siya. Ito ay labis na walang respeto sa kanya bilang pinuno ng pinuno, sa gayon kailangan niya turuan ang aralin na ito. Siyempre, hindi mahalaga kung iyon ang kaso o hindi. Hahanapin pa rin niya si Fane upang maspar upang maihambing ang kanilang kapangyarihan. Mga antas, gayunpaman, handa siyang talunin si Fane sa isang pool dahil sa manipis. Kawalang galang. Pag-crash, nang mapansin ni Fane ang kanyang pag-atake ay dumidiretso sa kanya. Hindi lamang siya ay hindi lumayo o sumakay sa kanyang mga paa, ngunit ang kanyang kamao. Met square kasama ang suntok ni Kyle, at naging dahilan upang maalis ni Kyle ang paraan. Ang isang bingi na tunog ng epekto ay maaaring marinig kapag ang parehong mga kamao ay nag-clash. Susunod. Bagay na alam ng sino man, agad na binaril si Kyle bago matisod. 7 hanggang 8 hakbang pabalik. Itinanim niya ng mahigpit ang kanyang mga paa sa lupa. Panatilihin ang kanyang balanse. Walang paraan. Kabanata 307. Nagulat si Ivan at nabigo nang mapagtanto niya na wala siyang tugma. Para kay Fane. Akala niya si Kyle ay maaaring talunin ang ilang paggalang sa haltak na iyon, ngunit sino? Alam. Na wala ka. Ang pagpapalm sa isang nasiyahan na chuckle, sinabi ni Fane, kung alam mo. Ano ang pinakamahusay para sa iyo, umalis ako. Kailangan kong magmadali sa bahay. Si Kyle ay higit pa sa nagulat, ang lakas ng brat na ito ay hindi makatao. Hindi lang siya mas malakas kaysa sa kanya, ngunit siya rin ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Nararamdaman niya kung paano. Nakakatakot na mabilis na Fane ay nang mailabas niya ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, Fane hindi ginagalang sa kanya sa pamamagitan ng pag-aangkin na nawala siya nang magkaroon siya ng mas mababang kamay kanina. Ikaw ay masyadong subong, brat. Sa kanyang pagngangalit o hindi kasiya siya, pagkatapos ay stomp siya muli sa lupa bago siya lumukso. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay. Bumubuo ng isang masikip na malaking kamao bago bumaba sa Fane. Nang tumingin si Fane, hanggang pareho ang mga kamao ni Kyle ay magkasama tulad ng isang martilyo na tungkol sa upang basagin ang kanyang ulo. Mukha kang isang paglukso ng toad. Hindi makahawak si Fane. Bumalik ang kanyang pagtawa nang napansin niya kung ano ang hitsura ni Kyle. Pagkatapos, kasama ang isang single stomp ng kanyang paa, tumalon siya at kahit papaano nawala sa manipis na hangin. Mabilis, pareho ang paa ni Fane na nakarating sa likuran ni Kyle habang siya ay tumapak sa kanya. Basahin. Si Kyle ay ganap na nahuli sa bantay mula sa pagiging step sa pamamagitan ng Fane bago marahas na bumagsak sa lupa. Masakit ito sa kanya, naramdaman niya. Tulad ng lahat ng 4 na mga paa ay malapit ng masira. Nagbubunga ka ba, Fane? Kalmado na kumalas bago magtanong, kung nais kong labanan ka, ikaw. Mapapatay ba ang 100 beses na? Ngunit kailangan kong ibigay sa iyo, ang iyong. Ang mga kasanayan sa labanan ay isang maliit na mas mahusay kaysa sa Harvey's. Magbunga. Nagbubunga ako. Paano? Hindi ba siya maaaring magbunga kapag ang isang tao ay nasa kanyang likuran? Hindi niya maaaring makipagkompetensya sa bilis ni Fane, kaya paano siya makikipaglaban? Ngayon, hindi si Kyle. Kahit na ang pagtatanong sa pahayag ni Fane. Kung nais ni Fane na matumbok siya, hindi niya gagawin. Makakapag-away pabalik, si Tanya ay muling nagulat sa kung gaano kadali kinuha si Fane. Down Kyle. Tila hindi kahit na ang 3 pangunahing tagapag-alaga na nakatago sa kanilang. Maaaring hilahin iyon ni Drake family. Ang kanyang mga kakayahan sa labanan ay ganap na hindi isang sundalo lamang sa larangan ng digmaan. Gusto niya kahit papaano. Marshal o isang hari ng digmaan. Tila totoo ang hula ng kanyang ama. Nag-chalk si Fane at dumiretso sa pangunahing exit nang hindi lumingon. Siya
Pagkatapos ay lumapit sa kanyang Porsche at pagkatapos ng ilang pag-iisip na tumawag kay Tanya. Miss Tanya, kung may nagtanong tungkol sa aking Porsche, maaari mong sabihin sa kanila na ito ay isang regalo. Mula sa iyong pamilya Drake, sasabihin ko na binili ko ito mismo. Matapos si Fane. Tapos na sa pagsasalita, nagtulak siya kaagad. Ano ang kahulugan ng ito? Nais niyang sabihin mo na ang kotse na binili niya para sa kanyang sarili ay isang regalo mula sa kayong mga tao, pagkatapos ay banggitin ang tungkol sa kanya na bumili ito mismo. Naririnig kung ano ang Fane. Kailangang sabihin na halos gawin si Ivan na pumasa sa pagkalito. Ang taong ito ay tunay na A. Weirdo. Brat. Pinakawalan ni Miss Tanya ang isang mapait na chuckle bago ipaliwanag. Ayaw ng taong ito na may malaman na siya ay mayaman. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niya akong sabihin na ibinigay ko ito sa kanya. Kung gayon bakit gusto pa niyang mag-claim na binili niya ito mismo. Naguguluhan pa rin si Ivan. Ang kanyang biyenan ay lubos na mapagmataas sa kalikasan. Inaasahan ko na ito ay ang kanyang biyenan na. Nais niyang sabihin sa lahat na. Pinagtawanan lang ni Tanya at idinagdag, kung ikaw gumugol ng mas maraming oras sa kanya, makikita mo siyang kawili-wili. Ayoko. Upang gumastos ng mas maraming oras sa kanya. Si Ivan ay bashful dahil siya ay lubos na. Napahiya sa kanilang unang pagpupulong. Kung nagkita sila ng ilang beses pa, ito ay hindi sigurado kung anong uri ng nakakatakot na mga bagay ang mangyayari. Kabanata 308. Matagal nang nakauwi si Fane. Matapos ay parada ang kanyang sasakyan sa malapit na bakanteng lugar. Spot. Siya walked in. Ang hindi niya inaasahan ay marinig ang boses ng dalawa. Sina Ken at Neil na nagmumula sa loob habang papalapit sa pinto. Tita. Panimula ni Ken na may ngiti sa labi habang nagsasalita, alam mo naman ang relasyon ko. Kay Selena ay palaging mabuti, kaya lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ni Selena. Habang nagsasalita siya, sinabi niya kaagad, tingnan, ang mga larawang ito ay hindi maaaring magkamali. Ang babaeng ito ay dapat na mayaman at nakakabaliw na mayaman. Ang maliwanag na perlas. Well, nanalo siya sa auction na may 500 million bucks. Si Fane ay dapat na isang sugar baby sa pagsama nitong mayamang babaeng ito. Ang mga sulok ng Fanes. Napaawang ang bibig habang nakikinig sa pintuan. Ito ang sinabi ni Michael. Si Fiona noon, at parehong galit na galit dito sina Fiona at Selena. Siya. Matapat na ipinaliwanag sa kanila na ang tao ay talagang ang diyosa ng digmaan. At naging kaibigan niya. Sa kanyang pagkadismaya, hindi siya pinaniwalaan ni na Fiona at Selena. Kahit na pagkatapos niyang sabihin kay Selena na ang Diyos ng digmaan ay kanyang disipulo, siya pa rin hindi kumbinsido. Buti na lang noong gabing iyon, bagamat naitawid niya si Neil, ang dinala ng master ng pamilya Hugo si Neil para humingi ng tawad. Napunta ang insidente sa pamamagitan lamang ng ganoon. Pumayag pa si Selena na bigyan siya ng huling pagkakataon, kinailangan niya. Tuparin ang lahat ng ipinangako niya sa ika-70 kaarawan ng kanyang lolo. Kung hindi siya maniniwala sa kanyang kalokohan at hihiwalayan din siya. Parang lumipas na ang bagyong iyon. Hindi niya inaasahan ang dalawa. ****, magpapakita talaga sina Ken at Neil at ipaparating kay Fiona ang bagay na iyon habang nasa trabaho siya. Mabuti na lang at maaga siyang nakaalis sa trabaho at hindi pinaghihigpitan ng normal na oras ng trabaho. Nagawa niyang mag-eavesdrop sa kanila. Pag-uusap. Sa sandaling ito, nagsalita si Fiona, ang totoo, young master. Dumating din si Michael upang ipaalam sa akin ang tungkol dito noon at ganoon din. Ipinakita sa akin ang mga larawan, ngunit hindi umamin si Fane. Anong pipiliin ko? Mayroon. Bukod pa rito, hindi gaanong mapatunayan ang larawang ito. Maliban kung maaari kayong magpakita. Mas intimate picture ko pa. Hindi gaanong nagpapatunay ang larawang ito. Lumamlam ang ekspresyon ni Neil habang iginiit, tita, tingnan mo lang itong babaeng ito. Tingnan mo kung gaano kakulit ang babaeng ito, at bagamat hindi nakalabas ang kanyang mukha. Siya ay walang dad ang kagandahan. Siya ay mayaman at maganda, at nangyari ito noong oras ng trabaho. Sa tingin mo ba normal lang na makasama siya ni Fane? Bumitaw si Fiona. Isang walang magawang tawa at sinabing, it's not normal, but what choice do we have when? Hindi lang aminin ni Fane na sugar baby siya. Besides, sinabi niya na ito. Ang tao ay ang diyosa ng digmaan at sila ay magkaibigan. Hindi kami naniniwala sa kanya. Ngunit siya ay napakatigas tungkol dito. Diyosa ng digmaan. Parehong Ken at Hugo. Nagkatitigin, iniisip kong mali ba ang narinig nila. Nang tumingin sila. Of pictures related to the goddess of war online, medyo lalaki siya at
Pananakot sa mga tao. Ang babaeng iyon noong araw na iyon ay nakasuot ng sexy palda habang inilalantad ang kanyang mga hita. Dalawang magkaibang estilo iyon, yun. Goddess of War talaga ay nagkaroon ng feminine side. Kapag naisip nila ang tungkol sa ang katawan ng Goddess of War, nilamon nila. Kung yun talaga ang Diyosa ng War, magiging kaakit-akit siya sa paraan ng pananamit niya. Kanina lang siya isang sundalo sa loob ng 5 taon. Paano kaya niya nakilala ang isang taong tulad ng Diyos? Nang digmaan, siya ay tahasang nagyayabang. Naniniwala ba talaga si Selena sa kasinungalingang ganito? Tanong agad ni Ken. Siyempre ayaw ng anak ko. Kahit siya gustong paalisin si Faye ng gabing iyon. Gayunpaman, hindi ba dinala ng iyong ama? Nandito ka para humingi ng tawad, young Master Neil. Binigyan pa niya kami ng 300,000. Mga pera. Kinuha ko ang pera habang pinayagan si Faye na manatili noong gabing iyon. Siguro para sa bata at dahil sa hindi sapat na larawan. Maraming patunay, kaya binigyan siya ni Selena ng isang huling pagkakataon. Kung hindi matutupad ni Faye ang kanya pangako, sisipain siya ni Selena. Kabanata 309. Ipinaliwanag ni Fiona ang sitwasyon. Parehong sina Ken at Neil ay parang A. Nagliwanag ang bumilya sa kanilang mga mata. Anong pagkakataon? Sabay na tanong nila. Nangako si Faye sa akin na bibigyan ako ng $20 milyong noong panahon ng matandang master. Kaarawan. Isa pa, dahil nabugbog niya si Ivan, kailangan niyang bayaran siya ng 10 milyon. Box bukod pa sa pagbibigay sa ating matandang master ng Reg Along higit sa 10 milyon. Tumanggo si Fiona. So, iyon ang buong sitwasyon. Talaga, kahanga-hanga. Walang alinlangang mabibigo ang brat na iyan. Pagkatapos, sipain siya ni Selena. Tunay na kamangha-mangha. Oo, may mga 20 araw ang natitira bago ang luma. Kaarawan ng master, at ang aming pamilya Hugo ay naruroon. Interesado akong makita. Paano ipahiya ni Faye ang sarili niya? Napakaganda ng hitsura ng parehong mga young masters. Natutuwa. Sa wakas ay nasilip nila ang pag-asa. Maswerte si Faye noon. Hindi siya binugbog hanggang mamatay ni O'Neil at sa halip, nasa panig niya ang swerte. Nagdulot ito ng halos umubo silang dalawa ng dugo. Hindi nila inaasahan makahanap ng silver lining sa kanilang ulap. Talagang iniisip ko na baka hilahin talaga si Faye. Ito off, bagaman. Sabi ni Fiona sabay tawa ng mapait habang nakatingin sa kanila. Pareho. Hindi ba ang brat ay kumikita ng 20 milyong pera sa isang buwan ngayon? Sinabi niya iyon. Close siya kay Miss Tanya, at hihingi siya ng advance payment ng 2 buwan. Sapat na iyon. Kung titignan sa itsura niya, parang hindi siya nagsisinungaling. Nang marinig iyon, ang parehong mga young master ay labis na nagalit, sila. Halos umubo ng dugo. Natikman na nila kung ano ang pakiramdam bilang isa. Nahulog sa impyerno mula sa langit sa isang iglap. Isang Reg Along mahigit 10 milyon ang halaga. Ay medyo bihira. Handa na ba siya sa Reg Along iyon? Sabi ni Neil pagkatapos ng ilang pag-iisip. Siya. Paano siya nagkaroon ng pera ngayon, gayon pa man? Magkita na lang tayo. Fiona. Natatawang nagsalita. Sa sandaling ito, nagngangalit si Ken at naglabas ng A. Pakete na may hindi pamilyar na sangkap. Ibinigay ito kay Fiona, sinabi niya. Tita, umaasa ka rin na ang iyong anak na babae ay magpakasal sa isang taong may kakayahan. Tama ba? Hindi mo nais na magdusa ng ganito sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Oo. Ay dissolve ito sa tubig o anumang inumin at ipainom ito kay Faye. Lahat ay gagawin. Maging mas mabuti kapag siya ay patay na. Lason. Napabuntong hininga si Fiona nang marinig iyon, at pati ang kanyang ekspresyon ay nagbago. No way? No? Mariing tinanggihan niya ito. Bagaman ayoko kay Faye at sobrang paghihirap niya sa amin, hindi ko magawa. Anumang bagay na tulad nito. Masyadong makasalanan ito. Parehong dumating sina Ken at Neil. Pinaghandaan. Nagkatitigan sila bago kumuha ng card at inilagay iyon sa harap ni Fiona. Pera. Kumunat ang noo ni Fiona nang makita ang card. Ken. Tumawa ng matagumpay. Mayroong 100 milyon dito. Isang buong 100 milyon in. Ito. Kung tutulungan mo kami, magagarantiyahan mo ang kaligayahan at secure ni Selena A. Masayang buhay sa lahat ng perang ito. Hindi ba magandang bagay iyon? 100 milyon. Napabuntong hininga si Fiona, isang maririnig na lagok ang sumunod. Kabanata 310. Nanlaki ang mga mata ni Fiona sa mga platito nang marinig niyang may 100 milyon ang card. Sa kanila, parang babagsak ang mga mata niya sa lupa. Kahit siya. Hirap sa paghinga. Ito ay 100 milyon. Sa pamilya Taylor, ito pa rin. Maraming pera.
Kung ang perang ito ay sa kanya lamang para gastusin, hindi na niya kakailanganin. Mag-alala para sa kanyang buong buhay. Ang kanyang pamilya ay magkakaroon ng magandang buhay. At hindi mahalaga kung babalik sila sa pamilya Taylor o hindi. Parehong Ken. At natuwa si Neil sa reaksyon ni Fiona. Nangangahulugan ito na hindi sila magkakaroon. Nagawin ang anumang bagay para sipain si Fane sa larawan. At saka, kung si Selena mismo. Para humiling ng diborsyo, wala nang magagawa si Fane kundi sumunod sa kabila ng kanya. Likas na bastos, hindi nila inaasahan na ang pamamaraang iyon ay hindi magiging epektibo mula noon. Kailangan pa nilang maghintay ng 20 araw. Bukod dito, pagkatapos makinig sa kung ano ang sinabi ni Fiona, si Fane ay maaaring talagang makapag-fork out ng 40 milyon doon. Araw. Ang kanilang unang plano, nasira. Sa makatuwid, kailangan nilang lumipat sa kanilang pangalawang plano. Since Fiona absolutely adored pera at hindi isang solong tao. Tatanggi sa pera, basta pumayag siyang magtrabaho sa kanila, sa lason. Fane. Magtatagumpay sila sa kalagitnaan. Nag-aalala sila Fiona. Baka isipin na napakaliit ng pera, kaya nagngangalit silang dalawa at bawat isa. Nag-fork out ng 50 million para gawing suhol ang 100 million box na iyon. So ano ang gagawin mo? Isipin. Ito ay 100 milyon, auntie. Para sa iyong kaligayahan at para sa kapakanan ni Selena. Magpakasal sa isang disente, magkakaroon ka ng 100 milyon pagkatapos mong ipainom ito kay Fane. Agad namang nag-sweet talk si Ken sa kanya. Oo, maaari kang makakuha ng isang bagong bahay, o maaari mong gibain ang sa iyo at muling itayo ang isang mas malaking mansyon. Sa ibabaw nito, sa pera, ang iyong anak ay mabubuhay ng mas magandang buhay. Tungkol naman sa kamay ng iyong anak na babae sa kasal, hindi mahalaga kung pakasalan niya ako o Young Master Ken. Ito ay magiging mas mahusay kaysa sa pagpapakasal sa isang retiradong veterano. Tama. Sinimulan na rin siyang kumbansihin ni Neil. Hinikayat niya ito habang paulit-ulit. Mayroong 100 milyon dito. Tama, tama, tama. 100 milyon, 100 milyon. Ang pinay-anim na zero. Tita, naniniwala ako sa iyo. Pareho nang. Sabay-sabay silang nagsalita. Naantig ang puso ni Fiona. Gustong-gusto niya. Ganito kalaking pera. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, pilit niyang iniabot ang card pabalik sa kanila sabay buntong hininga. Kalimutan mo na lang iyon. Bakit? Tita, ito. Nangyayari na 100 milyon. Ayaw mo ba ng pera? Oo, auntie. Isipin mo. Tungkol sa iyong pamilya at sa magagandang araw na maaari nilang mabuhay sa hinaharap. Hindi. To mention, isn't the 5 years of suffering you guys endured by Fane. Talagang tinalikuran sila ni Fiona kapag malapit na sila. Nagtatagumpay. Dahil dito, natahimik sina Young Master Ken at Neil, sila. Halos maubo ng dugo. Napabuntong hininga si Fiona. Kung ito ay iba pa. Gusto ko, pero ito, well, I can't do it. At saka, he's a living, breathing tao. Paano ako makakapatay ng tao? At saka, masunurin si Kylie. Anak, paano ko ba ito pakikitunguhan ang kanyang ama? Hindi ako papayag na mabuhay si Kylie. Walang ama. Bumantong hininga si Fiona at sinabing, kahit walang pera si Fane at ay medyo mahirap, hindi siya masamang tao. Ito ay 100 milyon pa rin, at bilang. Hanggat ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho, magkakaroon din tayo ng pera. Fiona. Chuckled bitterly as she added, kinikilala ko ang inyong mabubuting kalooban, kayong dalawa. Mga Young Master, ngunit ang pagpayag sa akin na pumatay ng isang tao para sa pera ay isang bagay na ako hindi magawa. Hindi pa banggitin, nalabanan ni Fane ang mga kaaway sa front lines. Kung wala siya, matatalo kami. Sa tingin mo ba magkakaroon tayo ng tahimik na buhay ngayon kung wala siya? Pareho silang natahimik matapos ang pahayag ni Fiona. Ito, ang pamamaraan ay talagang medyo mali, ngunit talagang makakalaban si Fane. Upang puksin siya minsan at para sa lahat, pareho silang kailangang mag-agawa ng mga ideya. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.